2022, Nissan Philippines introduced the first e-power technology. Isang sistema kung saan ang makina ng sasakyan ay ginagamit lang para makapag-charge, habang ang electric motor naman ito ang nagpapatakbo sa sasakyan. Pero sa model na to, bagay na bagay sa Pilipinas dahil ito ay isang subcompact crossover. Kaya madali siya i-park at mataas din ang ground clearance. Plus, zero coding pa siya sa buong Metro Manila at sa mga lugar sa Pilipinas na may number of coding. Kaya sa episode natin ngayon, ibibida natin tong 2025 Nissan Kicks e-Power VL. So ano bang meron dito? Let's find out here in Drive Talk. So, maganda rito sa Nissan Kicks, ang ganda ng headlight niya, naka-LED, may fog lamp din siya na LED. Yung green niya, sobrang appeal, V-motion yung green niya. May pagka-touch siya ng pagka-luxury na may konting pagka-sporty. Yun yung nagustuhan ko dito. Meron siyang promino sa ilalim. Dito naman sa wheels netong Kicks, naka-two-tone alloy wheels siya. Ang sukat naman niya ay 205/55 R70. Wrap with Dunlop and Safe. Dito sa side profile ng Nissan Kicks, no? So, yung side mirror niya is naka-glossy black na may side lamp. Two-tone yung kulay niya. May kasama siyang roof rail. Since electric car to, meron siyang e-power dito na badging. Ang ganda talaga ng side profile nito. So, ang ganda rin ng taillight nito. Naka-LED. Continuous siya kung gusto niyo kabilang taillight. Isang straight siya. Meron siyang LED na tailbolt lamp. May shark screen antenna. Meron siyang 4 parking sensor. May rear diffuser. So, silipin naman natin yung likod nito. Sa likod ng Nissan Kicks, although di siya ganun kalaki ang crossover, pero maluwag yung cargo space niya. Yun yung nag-song ko. May ilaw kayo dito sa ilalim. Yung ilalim naman neto, nandito nakalagay yung tire repair kit. Dahil electric siya, wala siyang spare tire. Dito rin nakalagay yung battery niya. At kung gusto niyo naman ng more cargo space, pag tinupi niyo naman yung second row, hindi kaluwagan na siya. Kaso ang problema lang, mataas lang yung second row niya kung kakargahan niyo ng mga gamit. Medyo mag-i-effort kayo, magbubukas kayo ng pito para makarga yung ibang gamit. Ang maganda pa rito kay Nissan Kicks, meron din siyang cover kagaya ng other crossover. Kahit maglagay kayo ng gamit sa likod, hindi makikita. Ang Nissan Kicks ay may makina now, 1.2 liter, 3-cylinder, DOHC, 12-valve, CVTC. Meron naman itong 136 horsepower at 280 Nm of torque. Ang transmission naman ito ay automatic single-speed gear reduction. Pero sa kotse na to, gumagamit ito ng full electric sa pamamagitan ng e-power technology, kung saan ang gasoline engine ang nagsisilbing generator sa electric motor para mapatakbo ito. Meron din itong e-pedal step kung saan kapag nagbitaw ka sa gas pedal, kusa naman itong bumabagal na tinatawag na regenerative braking, na habang bumabagal ito, kino-convert ng kotse ang energy pabalik sa battery, kaya talagang makakatipid ka sa gasolina rito. So ngayon, nandito naman tayo sa loob ng Kicks. So, okay naman yung legroom ko. Ito yung normal driving position ko. Headroom ko, mas okay. So, napansin ko sa Kicks, no, hard plastic yung dashboard niya, pero meron siyang soft touch material dito. Hindi nga lang siya ganun ka-premium yung leather niya. Yung steering naman niya, okay naman. Parang leather wrap yung tsura niya, pero parang rubberized. Nandito naman lahat ng controls na kailangan nyo. Nandito yung sa infotainment, nandito naman yung sa cruise control. Ganun din, pag sasagot kayo ng tawag. Yung map light nyo naman, hindi pa siya LED. Yung visor nyo naman, yung driver merong mirror, passenger naman may mirror, may ilaw siya pero hindi LED. Gusto ko pa dito, na-adjust nyo rin yung sa ilaw nyo rito, yung sa traction control lang dito sa kabila. Yung head unit nyo, same lang din sa other Nissan vehicle. So, meron din siyang 360 camera. Saktuhan lang din yung ilaw niya. Madali lang naman siya gamitin, may mga Bluetooth connection, meron na siyang automatic climate control, may digital siya rito, meron kayo ditong lagay ng cellphone, so meron din siyang Type-C port at saka Type-A port, isang 12-volt socket. Nandito yung parking brake nyo, with auto hold, nandito rin yung driving mode nyo, meron kayong sport at saka eco mode. Yung shift knob niya, kakaiba. Parang medyo hawig nung sa Nissan Z. May extra kayong pocket dito, yung center console niya naman, saktuan lang, parang card lang yung pwede nyo ilagay dito.
Yung instrument cluster niya is combination. Okay na okay yung itsura niya. Yung upuan naman niya is naka zero gravity seat, which is nice na full leather. Yung glove compartment, yun, maluwag. Kasyang-kasya yung mga documents ng sasakyan. So, maganda rito, naka-power na rin yung side mirror niya. Same sa other Nissan vehicle. Lipat naman tayo sa likod na tong Nissan Kicks. So, ngayon, nandito naman tayo sa likod ng Nissan Kicks. So, crossover siya, pero hindi applicable na upuan ng adult tong gitna. Kasi sobrang taas ng tunnel niya. Pero, yung legroom naman ng passenger, since ito yung normal driving position ko, okay naman yung legroom po sa ganitong height. I'm 5'6". Headroom, pwede na rin. Ang maganda rito, meron siyang dalawang Type A ports. Meron siyang ilaw dito na hindi LED. So, subukan naman natin tong Nissan Kicks. Itong Nissan Kicks, susubukan natin dito sa Manila. Medyo traffic lang. Pero ginawa ito para sa mga gantong lugar eh. Ito maganda sa Nissan Kicks eh. Yung size niya, hindi siya sobrang laki. Ang dali niyang isiksik. Talagang hindi kayo mahirapan pag ito yung gamit nyo. Lalo na kapag madalas kayo magpunta ng Manila. As yung visibility niya rin, maganda rin. Maganda yung EV niya, sobrang tahimik. Kahit naka-EV mode tayo, may power siya eh. Pag binitawan niya yung gas pedal dito, para siya nagbe-brakes eh oh. Automatic. Hindi nyo na pala kailangan magtapak dito ng brakes. Saka napansin ko rin yung insulation nito. Maganda. Hindi mo masyadong rinig yung vibration tas yung wind noise sa labas. Ito, steering naman niya. Maganda, malambot. Dito sa Manila, sa test drive event nila, marami ding lubak. Okay din yung suspension niya. Overall na ko dito rate sa kotse na to, maganda. Nagustuhan ko yung power niya. Medyo naninibago lang ako dun sa automatic siya nagbe-brake. Pero okay naman din. Ang Nissan Kicks e-Power VL ay nagkakahalaga ng 1,479,000 in Philippine peso. Meron naman itong available color na Premium Corona Orange, Cayenne Red, Gun Metallic, at para naman sa Pearl White, kailangan nyo mag-add ng 20,000 pesos. Kung hanap nyo naman ng Nissan Cars, visit lang kayo dito sa Nissan Bacoor Gateway at hanapin nyo lang si Sir Norman Burinaga for inquiries at sabihin nyo lang na panood nyo dito sa Drive Talk by Aljay. At kung nagustuhan mo naman ang review na to, don't forget to like, comment, share, at mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga car reviews natin. Kita-kits tayo sa mga susunod pa nating car reviews. So bakit nga ba maganda pumunta dito sa Anjay Clothing? Unang-una, marami tayong available na mga personal collection product. At ang maganda rito, natanggap kami ng mga business partner. Kung gusto niyo magpa-member, i-message nyo lang ako dito sa Facebook. Pwede rin sa Facebook page. Pwede nating pag-usapan yan. At pwede ko kayong matulungan kung paano kumita ng pera sa maliit na puhunan.